Grabe mga mare, dahil nga gandang-ganda ako sa aking sarili kagabi ay tinanghali ako ng gising kaninang umaga. Sabi ko nga kako, gigising ako ng mga alas 2 or alas 3 para mamili ng gulay na aking paninda. Kaso ang ending, lampas na nga ng alas 5 ng umaga ako nakaalis ng bahay. Kagabi pa nga sana ako mamimili kaso grabe nakakatakot yung mga kidlat na napakalalakas. Tapos ito nga nung pauwi na ako, grabe, utas na ako ng katatawa. Di naman yung e-bike ko pala sinasakyan ay lobat na. Kaya yung takbo nga nito ay patigil-tigil na. At ayun nga, tinawagan ko yung aking tatay at sabi ko nga ako'y batakin na. Baka kako kasi masira yung battery pag pinilit ko pa. Utas na talaga ako ng katatawa dito mga mare. First time ko ba naman magbabatak ng sasakyan? Sino namang hindi matatawa? Ang saya at ang sarap pala pag first time ano? Tapos dahil first time ko nga hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya ayan mga mare, pakinggan niyo yung conversation namin ni tatay. Paano bang pag binatak? Paano ba pag binatak? At paano ba? Grabe, natatawa talaga ako sa sarili ko. Pero kung ako yung dating ako, nako, baka hindi ko magawa to. Dahil sa totoo lang ay napakamahiyain ko. Kasi ako yung taong play safe lang dati. Yung ang daming kinatatakutan at kinahihiyaan. Kumbaga, takot dumabas sa comfort zone ko. Ako yung taong lack of confidence. Pero ngayon, iba na. At natutuwa ako sa bagong ako. Ang saya pala, para kang nakawala sa hawla. Gusto ko kasi talaga mag-business. Pero sabi ko sa sarili ko, kung mahihiyain ako at lalami-alami ay baka hindi ako mag-success. Kaya kayo, kung gusto nyo mag-success ay break your comfort zone. Iba yung pakiramdam mga mare, promise. At saka sa panahon ngayon, kailangan na natin yung makapalang muka. Katulad ng asawa ko, walang hiya. Walang hiya at sobrang sipag at ang lupit magmahal. At ayun nga, balik na nga tayo dito sa aking pagpapabatak. Buti na nga lang kamo ay nandito na ako sa aming barangay. At nung paliko na nga ako dun sa papunta sa aming bahay, pinamotor ko na lang yung mga gulay sa aking tatay papunta dun sa tindahan. Kaya ayun, hakot to the max kami dito sa motor ni tatay. Ang tuyo nga, kinuha ko rin muna at baka makain pa ako ng pusa o daga. At dahil ilang bandel nga rin yung aking pinamili ay hindi malaman kung anong ayos ang gagawin sa motor. One reason na nga rin pala yun kung bakit kami nakabili ng e-bike. At saka para anytime kung kinakailangan mamili ay makakapamili ako agad. At ayun nga, naghiwalay na nga kami ni tatay at pagkarating ko nga sa bahay ay sumalubong agad itong aking alaga. Yan nga pala yung batang ang bukang bibig ay puro mama. Pag gusto sumama ay mama at ang tawag sa akin ay mama. Nagayos nga lang ako ng konti at ngayon nga ipapunta na kami sa tindahan. At dahil lapat nga yung e-bike ay syempre lakad kami mag-ina. At dahil nga naambon ng mga panahong yan, nasabi ko'y magpayong siya. Kaya ayan nga at tuwang-tuwa. Pinakasalubong nga rin pala kami nagbebenta ng isda at bumili na nga ako ng kalahating kilo. Taring ang alaga ko ay kumuha ng isa at hindi mabitaw-bitawan kaya naman dala hanggang sa tindahan. Kaya ayun, ang ending, ang mga tao sa tindahan ay nagtawanan.